Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Click na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kaya ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating Mazda Scram Wagon 4x2 K6A engine, 660cc, 64 horsepower at 6,500 RPM. Meron naman itong maximum na torque na 103 Nm at 3,500 RPM. 4-speed automatic transmission po yung ating unit mga kol. Tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup. Ayan. So yung kulay ng ating unit ngayon mga kol is color silver. So Ansal urethane po yung gamit natin. So makita natin dito. So yan po, nilagyan pa rin natin ng every wagon kahit Mazda wagon yan. Kasi pareho lang naman si Suzuki every wagon at si Mazda wagon. So yung original talaga ni Mazda wagon mga kol is si Suzuki. So si Mazda lang yung nag-distribute doon sa Japan, kaya yung logo is sa kanila. So yung unit natin ngayon is ito yung tinatawag natin na Sporty Edition. So 3-layer headlights po yan. Ayan. Ito yung ating high beam, low beam, park light at saka yung ating signal light. So yan, sporty grills. So meron siyang chrome dito. Ayan. So meron tayong fog lamp dito. So original po ito sa mga DE64W or DG64W. So meron din siyang mga body kit dito mga kol. Then meron din tayong stainless na bull bar or bumper dito na nilagay mga kol. So protection po ito. Ayan. So protection po yan mga kung halimbawa pag makabundol tayo ng aso. Ayan. So fully tinted po yung unit natin. High roof. Ayan. So meron tayong chrome side mirror with lights dito. So meron tong orange light. So sabay dito yung blink dito. Ito yung sa fender light. Ito yung dito sa ating side mirror. So meron din itong blue lights. Nilagyan natin yung switch yung ating blue lights mga kol para iwas huli. So dito naman tayo sa gulong natin. Yung gulong natin is brand new tire, 14 inches. Then yung ating mag wheels is Japan original sa mga every wagon na PC turbo. So ito yung mga original sa mga Sporty Edition at saka mga Smiley Edition na mag wheels. Ayan. So makita din natin dito disc brake yung ating harap. Then yung likuran natin is brake drum. So pakita natin yan mamaya. Dito yung harap natin is naka coil spring. Then fully undercut po yung ating unit. Ayan. So naka undercut po yan mga kol. So yung conversion sa ating manibela mga kol is secondary gearbox or yung tinatawag namin na baki-baki. So hindi po yan magalaw yung pangilalim natin sa ating rack end. So yung ginawa natin, naglagay tayo ng dalawang secondary gearbox para mailipat natin sa left hand drive yung ating manibela. Ayan. So dito naman makita natin kompleto po tayo sa rain visor. Ayan yung door pillar natin. Pinulayan natin ng black para pag tinignan natin dito sa malayuan, parang buong salamin po yan. Ayan. So dito meron din tayong accessories na chrome dito mga kol. Ayan. So sa mga door handle natin dito meron siyang original na body kit dito. Ayan. So dalawang variant po yung mga 64 na variant mga kol. Merong unit na walang body kit, then merong body kit. Ayan. So sa mga loaded na unit meron siyang body kit. So makita natin dito meron din tayong auto step dito sa gilid. So try natin yung remote natin. Long press lang natin mga kol, left side. So kusa pong lalabas po yung ating auto step. Ayan. So sa kabilang side long press din natin mga kol. Ayan. So kusa pong lalabas yung ating power slide. Ayan. So makita din natin dito long press lang natin. Ayan. So yung mga iba na hindi nag-function yung mga remote is pwede lang natin yan i-manual. Ganun lang mga kol. Then pwede din natin yan i-off yung power slide kung gusto natin na manual na sliding door. Ayan. So check natin dito. Off natin to. Ayan. Off natin. Off din natin yung auto step kung gusto natin. So ang mangyayari nyan, manual sliding na lang po yung ating unit. So huwag kayong mag-alala. Halimbawa kung masira yung power slide natin, pwede po natin yan i-manual mode. Ayan. So dito sa itaas naman meron tayong detachable carrier gutter type.
So sinasuggest namin itong mga gutter type na mga carrier mga kol, kasi matibay po itong gutter natin. So kaya pwede natin yan mag-load tayo ng mabibigat dyan sa ating top load carrier. So dito naman tayo sa likuran, ayan, so kinalayan natin ng color red yung ating brake drum. So lifted ito ng 2 inches yung unit natin mga kol. So medyo mataas po yung ground clearance compare sa nakastock lang. Ayan, so lifted ng 2 inches. Ayan, so makita din natin dito. Ayan, fully undercut po yan. So dito naman tayo sa likuran. Ayan, so sa back door nya, lahat ng DE64W or VG64W mga kol is buo po yung ating backlash. So hanggang dito po yan mga kol. So makita din natin high rope. Ito yung top spoiler na mga loaded na high rope. Ayan, so yan po yung spoiler na original nya. Then meron din tayong nilagay dito na brand new na ladder. So yung ladder natin is from Jimny. Ayan, so dito meron tayong logo na Mazda. Yan dito wiper. Yan dito makita natin meron din tayong third light dyan mga kol. Yan dito meron din tayong stainless na step board dito sa likuran para hindi siya diretso aapak yung mga pasahero natin dito sa likuran, hindi siya diretso aapak dito sa ating plastic na bumper. Ayan, so stainless po yan based sa request ng ating customer. Then meron din tayong muffler tip para hindi magmukhang ordinary yung muffler natin. Ayan, so meron din tayong plate holder para hindi mabend yung plaka natin kasi magkaiba yung size ng plate number sa Japan at saka dito sa Pilipinas. Ayan, dito rin makita natin meron tayong dalawang camera. Ayan, so ito yung sa dashcam, then sa kabila naman is yung sa ating stereo. So check natin dito. Ayan, so yan pala yung ating tail light. Yung tail light natin basta mga DE64W or DG64W is nakatayo po yan mga kol. Ito yung ating brake light at saka park light, reverse light at saka yung ating signal light. Ayan, so dito naman tayo sa loob ng ating unit. Ayan, so ito yung interior natin. So yan po yung interior natin mga kol. Ceiling natin is felt po yung ginamit natin. Ayan, para hindi siya mabilis madumihan. Ayan, dito makita natin naka plastic lahat ng cover dyan. Ayan, yan po yung plastic cover natin. Then dito is yung ating unit is meron tayong third set. At the same time pwede natin itong gawing storage box. Then dito sa gilid meron tayong charging port dito. Then dito meron tayong mga lagayan dyan left and right. Ayan, so yung battery natin mga kol is nandito. So tanggalin lang natin itong third set, then hilain natin to. Ayan, so tanggalin lang yung mga mating nandyan na yan sa ilalim natin. Ayan, so ilalim ng mating. So ayan, dito naman tayo sa interior. Ayan, so open natin to, manual. Ayan, so makita natin dito is naka captain seat po yan mga kol. Ayan, so captain seat, meron siyang headrest, meron siyang armrest, meron din siyang cup holder. So on natin yung power slide para ma-open natin yung right side para mas maliwanag at makita ng ating mga followers. Ayan, so yan po yung upuan natin dito. Din brand new yung mating. Makita din natin dito is plastic na po yan. Then dito yung riser natin, yung jack natin at saka yung ating tie range nandyan po yan. So, tingnan natin yung ating upuan. So yan po yung upuan natin pag makaupo tayo. Then pwede natin yan recline kung gusto natin na nakahiga. Ayan, so very comfortable po yung mga ganitong upuan. So pwede natin yan i-move forward, din pwede natin yan i-move atras. Ganun rin sa kabilang side mga kol. Then pwede din natin to i-fold kung gusto natin na mas malaki yung spasyo, lalo na pag mamalengke tayo or mag-grocery or gawin nating mini camper van. Pakita natin dito. So yan po yung upuan natin pag naka-fold. So tingnan natin sa kabilang side kung kaano kaganda yung mga ganitong unit. Ayan, so ganun lang, hilahin natin. So i-distinguish natin yung ating seat belt. Yan, so ito lang. Ayan, then hilahin natin dito. Ayan,
yan po yung upuan natin pag naka-fold. So napaka-laki ng space na magagawa. Tanggalin lang natin to, iwan natin sa ating bahay kung halimbawa mamalengke tayo para mas mapalaki natin yung espasyo. So marami tayong mga nakikita na super loaded yung mga ginagawa nila sa kanilang unit. So lagyan nila ng grocery. So sinabi nila na napakasulit daw yung ganitong unit kasi very spacious at saka gamit na gamit talaga, hindi lang pang service, pang ano din, pang negosyo. Ayan, so pwede natin yung gawing pang kabuhayan yung ganitong unit. So dito naman tayo, ayan, meron din tayong extra fan dyan para mas mabilis yung lamig na galing sa harap, mas mabilis mapunta dito sa likuran. Ayan, dito lahat ng unit natin is brand new yung cover dito. Ayan, nakita natin yan. Din dito, ito yung seat cover natin. So black and beige, gray pala, black and gray, based sa request ng ating customer. So meron pa ring armrest dito, meron siyang cup holder din, meron siyang mga extra lagayan. So ayan, meron siyang mga lagayan dito. Din dito yung legroom ng passenger, then glove box. Ayan, so yung dashboard natin is back to original yung ating kulay. Then meron tayong 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera po yan mga kol. Then meron din tayong dashcam dito. So ayan yung air vent natin, ayan, sa dalawa, tatlo, and apat sa kabilang side. So makita din natin dito yung ating overdrive switch. So ito yung shifter natin kasi automatic po yan mga kol. So makita natin dito park, reverse, neutral, drive, 2 and L. So ibig sabihin nitong drive is pwede tayo mag-engage hanggang 4 speed yung automatic natin, or yung transmission natin pwede mag-engage hanggang 4 speed pag hindi natin in-off yung overdrive natin. Pero pag naka-off yung overdrive, ibig sabihin hanggang 3 speed lang po yung pwede itakbo natin dito. So dito naman sa 2 natin mga kol, ibig sabihin po yan hanggang second gear lang po yung kanyang i-engage. So dito naman is hanggang first gear lang po. Ito, gamit po ito sa mga akyat or pinakamatarik sa mga daan para hindi na palipat-lipat yung gear nyo, para maka-stable lang siya sa second gear or first gear. Ayan, so dito meron tayong USB port. Ayan, so dito naman yung makita natin yung ating hazard switch, aircon switch. Ayan, so meron tayong mga extra lagayan dyan. Ayan, ito yung ating signal light at saka yung ating park light at saka yung ating headlight. So dito yan. So sa kabilang side naman, nandyan po yung ating wiper. Dito naman mga kol, makikita natin yung ating mga switches sa ating auto step, switches sa ating power slide, fog lamp switch, blue light switch, din yung ating power slide switch. Ayan, so ayan, kita na yung long press lang natin. So papasok na po yan. So ayan, so dito naman makita natin yung ating digital temperature gauge na nilagay sa ating unit. So yan po. So at the same time, pwede natin makita yung temperature at saka yung ating voltahe ng ating battery. So turn on natin dito. Ayan, so dito naman makita natin yung ating main power window switch. Ito yung left side, then yung ating right side, then ito naman yung sa likuran, dalawa. Ayan, so function yan. So yung auto fold ng ating side mirror, ayan, functional yan lahat. So sa ating retract, ayan, so functional yan. Ayan, so dito makita natin sa ating cluster panel yung ating RPM, yung ating gas, then yung ating speedometer reading, then yung ating odometer reading. So yung odometer reading nito mga kol is 149,506. So goods na goods pa yan yung ganitong unit, yung ganitong mileage, kasi alam mo naman yung technology ng Japan, napaka sila, careful sila sa kanilang mga unit. Ayan, so before din namin binibigay sa client is make sure na naka-test drive ng long drive itong ating mga unit. So ayan, makita natin. So start natin. Ayan, so makita natin yan. First start is nandyan pa yung ating seat. Ibig sabihin is naka cold start pa po yung unit.
So kung makita natin, mataas po yung RPM kasi naka cold start po. Ayan mga kol. Ayan, so yung overdrive switch, ayan, functional. Ayan, naka-off, then turn on. Ayan, so check natin yung makina natin. So yan po yung makina natin. So, check natin dito. Ayan, so ito yung opener. Ayan. So yan po yung makina natin na turbo P6A engine turbo 12 volt 660cc 3 cylinder inline. So yung ganitong makina mga kol, meron siyang maximum power na 64 horsepower at 6,500 RPM. Then meron namang maximum torque na 103 Newton meter at 3,500 RPM. So ayan, makita natin dito, ito yung ating turbo. Ayan, ito yung injector natin, PCV valve, yung ating, dito tayo mag refill ng engine oil. Ayan, to oxygen sensor, dalawa po yan. Din sa ilalim nandyan po yung ating spark plug, ignition coil. So tatlong ignition coil at saka tatlong spark plug. So ito naman yung turbo lines natin. So yung mga vacuum dyan, dapat kompleto yan kasi pag wala, so maglo-low power po yung makina natin, lalo na sa akyatan. Medyo sa gilid po sa akyatan pag hindi kompleto yung vacuum ng ating turbo. Ayan, so dito naman makita natin yung ating opener or yung opener ng ating, ayan, so makita natin dito yung ating gas tank opener. Ayan, so nag-open. Ayan, so makita din natin dito yung ating intake manifold, steel po yan or aluminum. Throttle body, sa throttle body natin nandyan po yung ating map sensor, TPS sensor, din yung ating IECB. Ayan, so kita din natin dito yung ating alternator, aircon compressor, din yung ating engine oil or dipstick, din dito yung ating ATF, air filter housing, main fuse box, din yung ating ECU nandito. So dito naman yung ating hood opener. Ayan. Ayan. Kita natin yung hood natin. Ayan. So yan po yung hood opener natin. Ito yung stick niya, brake fluid reservoir, coolant reservoir, then yung ating radiator cap, then yung ating windshield washer reservoir. So yan po yung unit natin ngayon. So yung presyo ng ating unit mga kol is umabot po ito, lahat-lahat umabot po siya ng 346,000 all in na po yan mga kol, kasama yung upgrade ng makina, mga double power slide, top load carrier, chrome side mirror with lights, front and rear bumper, lifted ng 2 inches para mas mataas yung ground clearance. Ayan, so naka captain seat, third seat, meron na siyang dashcam, 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera. So yan lang muna yung aming vlog for today mga kol. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kayo. Ingat po mga kol, and bye bye. God bless po sa ating lahat.